Why real estate is bad investment for most people. Hey, what's up everyone? Welcome to another financial lesson naman tayo. Disclaimer lang, hindi po ako financial coach, advisor o expert. Based lang to sa aking observation, study at sa mga karanasan ng mga friends ko at mga kilala ko. And for today's video, why real estate is bad investment for most people. Karamihan ng mga tao, real estate is the safest investment. Akala ng marami kapag real estate, automatic good investment na siya. But the truth is, real estate is not always a good investment. Hindi lahat ng property ay kumikita. First, it requires big capital, down payment, taxes, repairs, and maintenance. Lahat yan, ikaw ang sasalo. Second, cash flow is slow. Hindi liquid ang property, hindi mo easily ma-convert into cash. Hindi kagaya ng gold ba, mabilis mabenta, may cash ka na agad. Third, there are hidden risks. Vacancy, bad tenants, market crashes, and rising interest. And lastly, returns takes time, sometimes years before you see real profit, while other investment can grow faster. Real estate can work for some people. Alam mo kung bakit? Kasi nag-i-invest sila ng knowledge. Nag-i-enroll sila ng online courses at saka nagbibili sila ng libro about real estate investing. Aside of that, nakikinig sila ng podcast para dagdag kaalaman. So ngayon, bago ka pumasok sa real estate, tanong ka muna, magkano ang ilalabas mong pera sa umpisa? Every investment, every negosyo, meron talaga yung formula. Lahat ng mga klaseng negosyo, iisa lang ang formula. Very basic. Kung hindi ka gumagamit ng formula, ay iwan ko sa'yo, hindi ka nagninegosyo, kundi nag-acquire ka ng liability. So for today's video, gagamit tayo ng formula at mag-calculate tayo sa example ng good and bad investment kung ganyan ba rin ang ginagawa nyo sa investment nyo. Actually, pang-elementaryang math lang to guys. So bago tayo mag-umpisa sa calculation, bear in mind, investment must be run by number, not by emotion. It's about numbers guys. Cash flow, ROI, risk, and sustainability. Kung emotion ang papairalin mo, talo ka agad. So ngayon, mag-calculate tayo ng bad investment versus good investment. So ngayon, let's do the math. Ngayon, ang kinuha mo na house and lot 2M at 20% down payment. So ngayon, meron kang 400k ready to go to invest. O ilang years mo yung pinag-ipunan. Ngayon, may nadagdag na another initial cost, taxes and transfer, 150k, tsaka minor renovation kasi usually naman ngayon, semi-furnish or raw nga yung iba eh. So ngayon, yung initial capital na nilabas mo, galing sa pinagpaguran mo at pinag-ipunan mo, total of 650k. So ngayon, yung monthly rent mo, binabaan mo ng 8k kasi nahirapan kang maghanap ng tenant kasi yung nakuha mong unit walang traffic. It means malayo siya sa mga mall, mga tourist destination, tourist spot, ganun ba? Or churches, schools, ganun. Basta kumuha ka lang ng unit, yun na yun. Tapos sa bangko ka nag-housing loan at saka binabaan mo pa yung years para madali lang matapos. Kaya medyo malaki-laki yung mo, monthly mortgage mo. At saka meron pang HOA, Homeowner Association, 700 per month. Maintenance at taxes, wag lang natin lagyan yan kasi hindi natin alam kung magkano ang maintenance. At saka sa taxes naman, every year naman. So, hayaan na lang natin yan. So, ang result, merong 7,300 kang aabunuhin every month. So, nag-aabuno ka ng 7,300. So, ibig sabihin, you lose 7,300 every month. ROI equals annual net income divide initial capital times 100 para makuha natin ang percentage. So, elementary math lang to guys. So, 7,300 times 12 months equals 87,600. So, nag-negative ka ng 87,600. So, 87,600 divide 650k equals 0.1347. So, i-times natin ng 100, that's 13.47%. Negative 13.47%.
What if kung nagni-negative ka ng 87,600 every year in a span of 5 to 7 years? Or hanggang matapos yung loan terms mo sa bangko, dahil sa tingin mo investment pa rin, wala na, nagka-financial loss ka na. Pero sa tingin mo pa rin, investment pa rin. Sa ganitong scenario guys, nag-uumpisa talaga to sa maling konsepto o maling pagkaintindi sa definition about sa investment. Kasi ang investment by definition is to generate profit. Kung hindi yan nagbibigay sa iyo ng profit, so bad investment na yan. Your investment naging liability. So dito naman tayo sa good real estate example. So pares lang sila. Property price 2M, down payment 400k, taxes and transfer 150k, minor renovation 100k, total capital 650k, but ang monthly rent niya ay 18k. Kasi may knowledge siya bago siya nag-invest. So nag-invest siya sa place na merong traffic. At saka monthly expenses niya sa housing loan naman niya, sa pag-ibig siya kumuha dahil may knowledge nga siya, small interest lang ang pag-ibig, at saka longer ang long terms na kinuha niya para ang monthly ng mortgage niya maliit. HOA, let's say, pares lang sila ng 700, i-blank lang natin ang maintenance and taxes. So the result, meron siyang 6,300 positive cash flow every month. I-calculate natin ang ROI, annual net income, divide initial capital times 100, meron siyang cash flow na 6,300 times 12 months equals 75,600. So, meron siyang ROI na 75,600 sa initial investment niya na 650k. So, kumita siya buwan-buwan guys sa initial capital niya na nilabas niya plus bonus na capital appreciation ng property niya. Ang nakaganda sa real estate when it comes to good investment, matapos na lang ang mortgage, si tenant ang nagbabayad ng mortgage. Lesson of the day or enlightenment of the day. Hindi lahat ng real estate nagpapayaman o hindi lahat ng real estate ay kumikita. Pag negative cash flow ka, negative din ang ROI mo. Kung positive cash flow ka, positive din ang ROI mo. Plus, appreciation value pa ng property mo, which you can leverage and repeat the process. Real estate investing is a number game, guys. Hindi porket may bahay at lupa ka na, investment na agad. Real estate can be either asset or liability. So ikaw, paldong-paldo ka na ba o luging-lugi ka na?